at nararamdaman ng tuwirang wagas niyang pagmamahal. Mga mahal, kung nais niyong maragdagan ang pag-uulat na ito, anuman ang ibahagi ng gagamitin sa inyo kung kayo magsisimba, ang mahalaga, ang bulag sa katotohanan ay mabubuksan ng isang Kristo na nagdulot ng daan ng katotohanan sa buhay ng tao. At kailangang hanapin mo, huwag kang manahan sa isip mong tama na yaon, sapat na yaon, at nararamdaman ko na. Bakit naman papupuntahin pa sa poso na yaon? Samantalang pwede namang kumuha na lang at sasabihin, halika, tuhugasan kita. Ibig sabihin, sumunod ka. Walang tutol. Kung gusto mong maramdaman ang hiwaga ng Ama, kung gusto mong makita ang himala niya, sumunod ka. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Patuloy mong hanapin ang kanyang matuwid at pabukas mo ang iyong diwa upang sa gayo'y makaunawa kang ganap. Mga mahal, aanhin mo nga ang maliwanag na mata kung putik ang laman ng puso mo at di mo nakikita ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos Ama sa buhay mo. Hambing ka sa isang bulag na walang nakikita. Subalit mapalad pa ang isang bulag na kapag nagliwanag ang kanyang mga mata, ay nakilala nila kung sino ang gumawa sa kanila ng kabutihan. Subalit ang isang maliwanag ang mata, kung minsan kilala niya at nakikita kung sino gumagawa ng mabuti sa kanya, subalit hindi niya maramdaman at di niya makilala na tuwiran. Mga mahal, nawa lahat kayong mga naririto, kung papaano ang kinikilala niyong Kristo kalooban ng Ama sa inyong buhay. Sa pangalang Jesucristo, magliliwanag din kayo sa katotohanan at mapapatungkulan ninyo ang inyong buhay sa tamang landas na inyong tatahakin sa sanlibutan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Net karamanayahana. Net karamanayahana. Net karamanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Masarap po ba ang magising sa katotohanan? Masarap po bang maliwanag ang mata at nakikita mo yung mga mabubuting gawa ng Ama sa buhay mo? Nawa po ay patuloy nating pagmasdan ang mabuti niyang mga gawa sa bawat isa. Dahil ba mahirap ka, wala nang ginawang hiwaga sa iyo ang Diyos? Hindi po. Kung minsan, dapat pasalamatan mo yung hirap ng buhay mo. Sapagkat kapag nakilala mo at natutunan mo siya, kumikilos siya sa buhay mo, sa hindi mo namamalayan, tunay na napapakita niya ang hiwaga niya sa buhay mo. At bilang isang namamayan sa sanlibutan ito, namumuhay bilang tao, kung hindi ka tutugot sa paghanap mo ng katotohanan, buhay mo'y mababago. Buhay ba ang Diyos? At sino po ba ang magbibigay niyon? Magic, sasabihin ba sa'yo? Magic. Eto ang hiwaga, kuhanin mo. Marami pong tao naghahanap ng himala at hiwaga sa buhay nila. Ayaw namang paniwalaan yung magbibigay ng hiwaga at himala. Kung katulad mo, kung magnenervyos ka, matatakot ka, na ang sakit mo ay gayon nga, hindi kaya manghihina na ang loob mo?
Hindi kaya masasabi mong, paano pa ako lalaban? Hindi kaya maisip mo na alam mo, lalo na kung nasa normal na pagkatao ka at wala kang kaalaman, kamalayan sa bagay na pang-spiritual, pag sinabi sa yung may tuberculosis ka, parang mamamatay ka na, no? Tama po ba? At para bagang pakiramdam mo, wala ka ng kagalingan. Subalit, ang hindi alam ng tao, kung minsan sa kaparaanan niyaon, doon mo makikita hiwaga ng Ama na kapag pinagtiwalaan mo ang himala niya, panaligan mong pananalig mo'y tapat at ibigay mo ang katotohanan na ikay tunay niyang anak. Walang tuberculosis sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga't maliwanag na tinuran, hindi sa bulag at hindi sa mga magulang ang kasalanan, kung hindi naganap yaon upang may mapakita ang Diyos sa kanila. Yaon ay ang himalang gagawin na magliliwanag ang mata sa luwat mang panahon. At ang pagliliwanag na yon ay siyang susi at kaparaanan upang makilala niya ang kung sinong gumawa niyon sa buhay niya. Kaya tanong sinabi, yun pong tinatawag na Jesus. Sa makatwid, ang pangalan palang Jesus ay makapangyarihan na kung tatanggapin ang sino man at kikilalanin sa pangalang Jesus, mayroong magaganap na mabuti sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? At sa papaanong paraan ito makakamta ng tao? Sapat na ba ang manalangin, mga mahal ko? Sapat na ba ang ikaw ay luhod ng luhod? Tunay ang tinuran ng isang alagad. Panalangin lang pala ang kailangan, mga minamahal ko. Hindi yung makikihala-hala ka pa, makikipatol ka, tama po. Subalit, ang panalangin dinirinig ng Ama sa oras na yaon, yung mga may malinis na hangarin at mithiin na kumikilala sa kanyang kalooban at sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kaya idinulog niya yung mga yon sapagkat ayaw niyang magkagulo. Maganda ang layunin niya. Paano kung ang layunin niya doon lang sa iisa? Doon sa kinakampihan niya. Walang pakikinggan ng Ama sapagkat makasarili na layunin at hangarin. Subalit nang dahil sa pangkabuang compound, pinakinggan siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, at yan ang pawang katotohanan. Kung gusto ng taong makilala ang kalooban ng Ama, suriin mo ang sarili mo. Damhin mo siya. Hindi mo siya madarama kung may galit ka. Hindi mo siya madarama kung may inggit ka. Hindi mo siya mararamdaman kung nagseselos ka. Ano ang nararamdaman mo? Yung sarili mong damdamin. Kaya't kailangan mong patayin niyaon, alisin niyaon, upang ang kanyang paghahari sa iyong kalooban na mabuting pandama ang maghari at ang pagmamahal niya ay makapasok ganap sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang kabulagan sa pananaw ng tao sa kanyang sariling katwiran, sa kanyang sariling adhikain, yaon ang ginagamot ng isang Jesucristo upang huwag maging makasarili, huwag maging makatao damdamin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, anak ba kayo ng Ama? Ano ang wika kanina? Ano ang pahayag kanina? Ayaw ng Ama ang mapuri sa sarili, ang nagmamataas, ang nagmamagaling tulad ng isang nagsasabing, ako ay walang kasalanan. Hindi ako nagnanakaw, ako ay kay namimigay, ako ay nagbabahagi, ako ay ganito, ganito, ganito. Subalit hinamak naman niya yung nandoon na hindi makapasok at sinasabi niya, ako'y hindi katulad nung nasa labas ng pintuan. Dumulog siya sa Ama, inangat niya yung sarili niya, hinamak naman niya yung kapwa niya. Tama ba gayon? Mga mahal, kung hihiling kayo sa Panginoon, pati kapwa niyo hiling ninyo ang kapatawaran sa mga kasalanan nila.
Subalit huwag mong pagmasdang mabuti ang sarili mo. Ikaw ang magaling, ikaw lang ang tama, at ikaw lang ang pinaghaharian ng Diyos. Kundi lahat ay maaring pagharian yaong mga sa Kanya'y kumikilalang tuwiran. Kaya nga, alin ang kinalugdan ng Ama? Yaong nagsasabing, hindi ako magnanakaw, ako'y namimigay. Ganito ang ginagawa. Ang mahal, ayaw sa lahat ng Ama ang ika'y nagmamagaling sa sarili. Kundi walang tunay na magaling kundi siya, at ang kagalingan mo'y mula sa Kanya, kaya't ang kabutihan ay magagawa mo nang dahil siya'y mabuting pinagmulan ng galing mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan, masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kaya't tinurang maliwanag, kailangan gawin ito habang may araw pa. Sumasapit na ang dilim. Ibig sabihin ng ipinaliliwanag niyang yaon ang magaganap sa kanyang buhay. Ang pasakit na kakamtin, kaya't kailangang maunawaan ng tao ang kanyang gagawin bago pa dumatal ang dilim. Ibig sabihin, kailangang makakilala ang tao sa liwanag ng taglay upang maunawaan nila ang magaganap bilang sa Jesucristo na nagpapasal ng kasalanan ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, gawin mong marapat na sila'y makatanggap at sa iyong bahala na tinatawag ay hindi maganap sa kanilang pagbabahala, kundi bago nila sapitin ang dilim ng kanilang buhay na sila ay mamatay at mawala na ng pananaw, pandinig, pandama, makilala nilang tuwirang ikaw ang liwanag nilang lahat. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan mo nga siya, bata pa, pero paano po siyang, ibig sabihin, paano siyang nakakapalakpak? Parang tumutulad lang sa matatanda, no? Bagamat hindi pa niya naunawang ganap yung mensahe. Lamang ng pasyente sa araw-araw sa umaga. Ilang beses na bang pinaliwanag yaong hindi na kailangan kumuskus ka na din kumuskus ka pa doon, kumuskus ka pa din. Tapos pupunta pa doon sa silya ng inuupuan ni Apo Kunching. Doon paluluhod at lahat ng Santos Adoration, isa lang naman yung lahat na ribulto, hindi pala Santo si Kristo. Diyos na totoo, ang larawan niya is ribulto. Ano? Lahat inikot. Ilang beses na po yung makita. Galing sa computer. Nagtatala ng mensahe. Nakita ko na yung darating. Pagkatapos papasok ng adoration. Hindi niya alam pinagmamasdan ko. Tumungo doon sa crucifix. Doon sa ibabaw ng mesa ng cabinet. Lahat ng ribulto ron, kinuskos. Pumunta sa nakahilarang mga divine mercy na pinababasbasa na, iuwi na nga ninyo yaon. Sapagkat hindi naman dito bumabanal yan.
Ang totoo niyan, kahit ilang pang Divine Mercy ang nasa inyong tahanan, kung wala sa puso niyo si Divine Mercy, hindi sila palamuti at pan-display. Totoong totoo. Hindi palamuti at hindi pan-display ang rebulto. Kundi kung gusto ninyong magkaroon ng imahe ng rebulto ng Divine Mercy, sa buhay nyo, sino ba siya? Ang bukal ng habagat plastic, si Mama Mary, at yung isang Divine Mercy. Ulit, ayaw ng Diyos yung ulit-ulit na panalangin. Mama Mary, toring-garing, banal na ginto. Paano naging banal yung ginto? Patawad po, dapat maitama na ang panalangin. Magagalit po sa akin pag tinama ko. Ako po'y sumusunod dito sa Biblia. Dapat po tayong sumunod. Kung talagang nasa Panginoon ka na at kung totoo na ang puso mo, sa totoo lang makakapanalangin kang wala kang kaharap na rebulto. Nakapikit ka. Kaya lamang sa mga Katoliko, sadyang ito na yata ang kanilang palagay Ngunit dahil gano'n naman ang pananalig mo, ibinibigay ano. Alam niyo po ba sa paniwalaan niyo't hindi? Habang nabubuhay ka at hindi pa nagaganap yung sa guhit ng palad mo, nung tumama ka tuwan-tuwa ka, no? Sapalaran. Bakit kaya ang loto'y pinakikipagsapalaran? Niya at baka sa pakikipagtotoo mo, isang araw, dinatal na lamang sa iyong isipan, anak, ito ang gawin mo at pagpapalain ko na ito, ibibigay ko na ang karapatan mong makalaya sa hirap ng buhay. May nangyari ba sa pagtitingala mo? Na paghihintay, pagbabantay mo ng bunga? Wala, di baga? Sa makatwid, ang pamumunga na kaloob ng Ama ay hindi mo
sa panahon ni Sarah at ni Abraham. Hindi siya naghintay araw-araw na magbubuntis na ako, manganganak na si Sarah. Wala, lumipas ang taon. Bago sinabi yun, anong sinabi muna? Pagpapalain kita. Wala naman po akong kasama niya at yung mga ibang pamangkin. Sabi niya, aanin pa daw niya yaon. Ang tao, habang pinagbibigyan, sige na sige kahit wala naman ng patutunguhan. Sapagkat para maghanap buhay, para magpasarap ng sarili, at kumisa naman para magbigay at mag-ipon pag namatay daw. Maraming katwiran ng tao. Anong tinugon? Hindi. Anak mo ang magmamana. Sumagot ba na, nasaan po ang anak ko? Wala. Kundi nagtiwala, kaya nalug. Kung hindi ako nagbuntis, ngayon pa kaya ikang ako'y tuyot na. Upang patotohanan ng Ama walang tuyot sa Kanya, walang mahirap para sa Kanya, kundi lahat na kailangan ko maghanap buhay, mag-ipon ng mag-ipon, para pag nagkasakit ako, may pampagamot ako. Yaan ang bulag na pananaw. Bakit mo pinag-iimpukan ang iyong pagkakasakit? Paano kung inatake ka't namatay? Napag-ipunan mo ba yung inimbak mo? Pinakinabangan mo ba yaon? Hindi. Yan ang kabulagang pananaw ng tao na pinangungunahan ng Ama sa kanilang buhay. Nang dahil hindi pa nga alam ang katotohanan. Subalit kapag batid mo na anak niya, tandaan ninyo, ang bawat araw mo, pagsusumikap, pagsusumakit, na matutunan mo pa ang dapat, subalit hindi mo pahihirapan ang iyong isip at damdamin sa iba't ibang mga layunin at hangarin. Kundi sapat na ikaw ay masaya sa bawat maghapon at buong magdamag. At itinuturo naman ng Ama ang lahat ng paraan sapagkat kinilala mo ang kanyang matuwid, tinanggap mo ang kanyang kalooban, kaya naman napagharian ka
at di nahirapan ang iyong katauhan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. O sulong tanungin ko kayo, ilan na ba ang nakita ng mga mata ninyo na kay tagal na naghahanap buhay sa bukid, walang pagbabago ang buhay hanggang namatay? Nasaan yung sinasabi na masipag ay pagbabago ng buhay? Mga mahal, hindi lahat ng masipag ay yumaman. Hindi lahat ng matipid ay yumaman. Kaya't maliwanag ang katotohanan sa taong katwiran niyaan. Subalit ang katotohanan, sa Ama nagmumula ang mabuting kapalaran. Bawang katotohanan sa Ama nagmumula ang mabuting kapalaran. Kilalanin mo ang katwiran niya at kalooban niyang mabuti. Ituturo niya ang paraan sa iyo bawat araw sa maghapon. Isip mo'y di mapapagal sa kung ano-anong pag-iisip. Kalooban mo'y mapapatag sa mabuti mong kalooban, sapagkat siyang pumapanatag na mamayapa ng iyong katauhan. Sapagkat mahalin mo, pagsikapan mo na maging tapat ka at maging totoo ka sa hanap buhay mong ito. Subalit, hindi mo pahirapan kailanman ang pag-iisip mo sa maghapon para lamang sa hanap buhay mong yaan. Hindi mo pahirapan ang kalooban mo sa maghapon para lamang sa trabaho mo na yaan. Kundi, kung nasa Ama ka at kilala mo siya, nakakaraos ka sa maghapon sa ginagampanan mo sa iyong hanap buhay, sa iyong tahanan, kung saan man ang ginagawa mo, patag lamang ang lahat sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang taong malayo sa Kanya, pagal na pagal ang isip, pagal na pagal ang kalooban, pagal na pagal ang katawan. Kamukat-mukat mo sa maghapon at magdamag na pag-iisip ng kinabukasan nagkasakit na baliwala ang ninimbang, hindi pinakinabangan ng katawang naghirap. Mga mahal, ang nais ng Ama, habang nabubuhay kayo'y maging masaya kayo. Habang nabubuhay kayo'y magpayapa kayo. Habang nabubuhay kayo'y may kasiyahan kayo. Yaan ang katotohanang bubuksan niya. Hindi yaong kabulagang maghanap buhay ka ng may kitain ka at may gamitin ka. Paano ang mga namatay na biglaan? Nagamit ba at kinita nila? Katwirang tao, kabulagan na pananaw. Kaya't ginigising ng tao, tinaantig ng Ama ang mga damdamin ng bawat isa upang matutunan ay siya at ang kalooban nila ay baguhin ganap niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, katotohanan, katotohanan. Mangarap ka man ang mangarap, gumawa ka man ang gumawa. Kung hindi mo kalooban na ibibigay ng Ama, sakit ng kaloob at kaisipan ang maghahari sa iyong katawan. Sapagkat may taong nag-imbak naglikom sa sakit na tungo, walang naipon na mainam sa katawan. Bandang huli parusa pa ng kaluluwa, napahamak sa impyerno sa maling ginawa ng dahil sa pagkayod at paglaganap ng salapi sa buong katauhan niya'y makahawak dalawang kamay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ano ang katotohanan at ano ang kabulagan? Ang pananaw sa sanlibutan at ang katotohanan sa Diyos lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Mga mahal, sumainyong paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, payapa ka ba sa maghapon? Purihin mo ang Ama, sapagkat pinaghaharian niya ang isip mo. May galak ka ba't kakontentuhan sa kalooban? Sa maghapon at magdamag ay taglay mo yan. Purihin mo ang Ama, pinaghaharian ka niya, sapagkat kinikilala mo siya. Abala ba ang isip mo? Litong-lito ka ba? Aba, hindi siya yan, pagkatao mo yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, ayaw bumitaw, sa akin ha, ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari. Tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Dahil buhay siya, laging magtiwala ka, o anak niya. Laging takot sa buhay mo, upang wagas mo siyang madama. Isuko mo sa Kanya ang takot mo at mga pag-aalala. Hanapin mo ang ligaya sa Kanya. Maging marapat ka, magtiwalang anak niya sa magagawa niya sa buhay mong anak niya. Halina kayo, magnilay, magbulay, magtanto kayo sa mga tinuran. Kayo'y tinuturuan ng marapat sa inyong buhay, nang di magulumihanan, mahirapan ang katawan, malitot magulo, isip na tinataglay, mahirapan ang inyong kalooban. Halin na kayo, ilagak niyong totoo sa Diyos Amang bumuhay sa inyo. Gagawin niyang mabuti kayo. Tuturo ang daan sa mabuting kaisipan, mabuting damdamin, mga adhikain na di mapapagal kayo ng lubusan. Buhay ba ang Ama? Nang panahon ni Noe, siyang unang nagtanim ng ubas. Tama po ba?
So, ibig sabihin, lahat ng panahon ng tao, may binibigay na mabuti ang Diyos sa kanya. Kaya, nakita mo ba yung kapwa mo, magandang buhay? Huwag kang mainggit. Huwag kang mag-isip. Gawin mo yung tama sa buhay mo at itatama ka ng Diyos mo. Buhay bang Ama? Habang pinagmamasdan mo yung mabuting buhay ng kapwa mo at naghahari sa isip at damdamin mo'y inggit sa kanya, lalo ka nahihirapan. Hanapin mo ang mabuting katwiran at kalooban niya, palalayain ka. Tingnan mo kung papaano napasibo lang damo na walang nangalaga sa paghahanap mo sa kanya at pagtanggap mo sa kanya, masisibulan ka rin ng maraming kabutihan sa iyong buhay. Kaya mga mahal, dati ka bang abalang-abala kung ano-anong iniisip mo, ipatag mo kung ang Diyos mo'y sumasayo. Sapagkat siyang magbibigay kapanatagan at kapayapaan. Halina po kayo, tayo na sa Antipolo. Buhay nga po ba?